Welcome sa EE Lectures, bali sa episode 5 ng ating playlist sa Transformer. Ang i-discuss natin is yung back-to-back test or yung Sumpner test. Tara na! So ito na yung huling Transformer test natin, no, is yung back-to-back test or Sumpner test. And then, i-discuss na rin natin yung transformer efficiency. Sumpner or back-to-back test. So, this test provides data for finding the regulation, efficiency, and ito yung pinakamahalaga, no, yung heating under load conditions. Or pwede natin sabihin yung maximum temperature na kayang i-withstand ng transformer. And is employed only when two similar transformers are available. So, dapat identical sila sa isa't isa. So, yung one transformer is loaded on the other and both are connected to the supply. Kaya tinawag siyang back-to-back. So, meron kang supply dito sa kabila and then meron kang auxiliary transformer dito na magbibigay ng supply din sa kabilang side. So, the power taken from the supply is that necessary for supplying the losses of both transformer and negligibly small loss in the control circuit. So, bali ganito nagwo-work yan, no? Meron kang dalawang identical transformer. So, si transformer 1 and then transformer 2. Pag nakita nyo yung connection ni transformer 1, yung primary nila, naka-parallel siya. Naka-parallel si primary ng transformer 1 dun sa primary ng transformer 2. Pag lumipat naman tayo sa secondary side, mapapansin natin na naka-series si transformer 1, yung secondary niya, dun sa secondary ng transformer 2. Naka-series. Pero reverse yung connection nila such that magbabanggaan yung voltage nila dahil identical sila. Yung lalabas na voltage once na magsama is 0. So magka-opposite sila eh. Kung naalala ninyo, no, yung sa inductor, di ba, meron tayong mutual inductance na opposing. So dito natin ma-apply yung application nun. So since magkasaliwa yung dalawang voltage, yung lalabas na voltage dito is hindi sum nung dalawang voltage, kundi 0. Pero kapag nagkamali ka nung connection mo, imbis na mag-0 yun, magpa-plus yung dalawang voltage dun sa secondary side. So kapag pine-perform yan, i-make sure muna na 0 yung lalabas na voltage dito. Kapag hindi 0 yung lumabas, doble, pagpapalitin yung connection. So ibig sabihin, magkaiba yung direction ng winding ng secondary ng transformer. So mangyayari ngayon, i-energize itong supply sa primary. So, once na ma-energize yung supply dyan, so magkakaroon ng induced EMF dito sa secondary. Pero since nga, di ba, opposite sila, sabihin natin, di ba, yung E sub 2 ng primary, tapos yung E sub 2 ng second transformer. Since magkasaliwa sila, di ba, yung total voltage nun is equals to 0 volts. Lalabas, di ba, kung 0 volts yan, ang mababasa nitong wattmeter natin is yung core loss. And then, after nitong test na to, maglalagay tayo ng auxiliary transformer na kung saan unti-unti natin iaangat yung voltage. Tapos, i-close na natin yung switch dito. So, tandaan, kahit meron tayong source dito sa primary, since nag-o-oppose yung dalawang voltage, walang voltage na lalabas dito, 0 volts siya. Ngayon, di ba, nag-supply tayo ng source dito sa auxiliary transformer, which, yun naman, tutulak naman yung supply niya papunta dito. So, small amount lang yan. Hanggang sa mapunta na siya dito sa transformer coils natin. And then, meron nang mai-induce sa bandang primary side. Bali, yung magiging takbo ng transformer, mula dito, paikot yan. Okay, iikot siya dito. Tapos, papuntang F, E, and then J, L, tapos G, tapos balik ulit. So, lumalabas, di ba? Nagsisirculate siya. Hindi siya nagpa-pass through dito sa wattmeter 1. Ang binabasa ng wattmeter 1 kanina, di ba? As we said, yung core loss. Core loss of 2 transformer. Ito, nandito siya. Yung measurement niya is 2 P-core. Hindi lang isa, dalawa. Okay? So ngayon, 'di ba, ito mapapansin natin mukha siyang short circuit.
So, at that time, yung dito sa kabilang side, ang nababasa naman ng wattmeter is yung copper loss ng dalawang transformer. So, 2 PCU. Eh di masasabi natin, di ba, yung pinaka-power na sinupply natin sa both of transformer, yung PT is equal sa W1 plus W2. Eh lumalabas, di ba, 2 P-core at 2 PCU siya. So, bali, 2 P-core plus 2 PCU. So, parang nagkaroon ka ng test na sabay yung short circuit tsaka yung open circuit. Pero yung pinakamahalagang data na makukuha natin dito sa Sampner or back-to-back test is yung maximum operating temperature niya or yung tinatawag na heating under load conditions. So, yan ang importance ng Sampner or back-to-back test. Ngayon, punta naman tayo sa efficiency. So, alam na natin to, no, dahil nakapag-discuss naman na tayo sa DC machines. So, basically, yung efficiency is power output over power input times 100%. Ang power input is pwede natin i-express as power output plus losses. At ang power output naman is pwede natin i-express as power input minus losses. So, ito yung mga tatlo mong uri ng formula. Pagkatapos dun sa losses natin, as we recall, di ba, meron tayong dalawang uri, isang variable loss, isang constant loss, which is si copper loss at si core loss. Katulad ng isang DC machine, ang maximum efficiency ng isang transformer nag-o-occur kapag yung variable loss is equal sa constant loss. Or we can say yung copper loss is equal sa core loss. Tapos yung kVA load mo naman at maximum efficiency, so kung sisimplihan natin yan, no, ganito yan, yung kVA natin at maximum is equal sa kVA load times percent load. Ang tanong kasi natin dito, di ba, at what percent load pumapalo yung maximum efficiency? So, as we discovered dun sa lecture natin sa DC machine, hindi naman nakukuha yung maximum efficiency at full load. Bali, nakukuha siya somewhere dun sa percent load. Kaya para malaman natin yung kVA load at maximum efficiency, so kVA load, percent load. Pero ang tanong, paano mo makukuha yung percent load na yun? So, babalik tayo dito sa condition natin at maximum efficiency. So, si copper loss ay variable loss. So, siya yung gagalaw. So, fix itong si core loss. E di, kung i-express natin ito, yung copper loss at core loss, masasabi natin, di ba, yung time na kung saan ang copper loss is equal sa core loss is equals to percent load squared multiply by PCU rated. So, di ba yan yung formula natin, yung copper loss at any percent load, okay? So, since di ba, equal sila at maximum efficiency, yung mangyayari sa formula natin, yung percent load kung saan papalo yung maximum efficiency is equals to square root ng P-core all over PCU rated. So, ibig sabihin, di ba, itong term na to is basically siya si percent load. Okay? Ginawa na lang natin ganito yung formula. Tapos yung load current naman at maximum efficiency, since di ba yung PCU is I squared R din. Okay? So, sabihin natin secondary side. So, ayan, di ba? Load current at maximum efficiency. So, tinranspose mo lang gamit rin itong formula na to. Since at maximum efficiency, di ba, equal si variable loss at constant loss, we can say na yung efficiency natin at maximum is equal sa power output all over power output plus 2VL or 2CL. Since equal naman sila, so pwede mo ito palitan ng PCU or P-core. Pero make sure kung PCU ang gagamitin mo, yung PCU na gagamitin mo is yung PCU at maximum efficiency, which equal dun sa P-core. So, ang gagawin na natin ngayon is mag-solve na tayo ng problem. Ang problem natin sa efficiency at sa Sampner test. So, for problem number 1, meron tayong dalawang similar 250 kVA single-phase transformer gave the following result when tested back-to-back method or yung Sampner test. Bali, meron tayong reading sa wattmeter 1. Tandaan, ina-anticipate ni problem na alam mo to kung sino tong wattmeter 1 na to.
Diba? Yung nababasa ng wattmeter 1 is si core loss. Tapos yung sa primary circuit wattmeter naman, W2, meron pa nakalagay, diba? At full load current. So masasabi natin, diba? Yung nabasa ng W2 is si copper loss. Tapos ang tanong ngayon, find out the individual transformer efficiencies at 75% full load. Ibig sabihin, hindi natin gagamitin ng buo si 250 kVA. And 0.8 power factor leading. So ilagay muna natin yung mga given natin. So meron tayong S na kung saan 250 kVA siya. Okay. And then si core loss natin, sabihin natin P core. So buuin ko na lang siya, no, 5,000 watts. And then yung PCU rated natin, sa ano to sa Sampner test. Okay, sabihin natin ST. Si PCU rated naman is 7,500 watts. Sampner test. Tapos, ang pinapahanap sa atin, di ba, yung required is yung percent efficiency at 75% load. Tapos, yung power factor mo is 0.8 lead. Bali, yung magiging solution natin dyan, okay, so yung percent efficiency is equals to power output times yung 0.75. Kasi 75% lang daw ng output yung kailangan natin. So, sa baba, kopyahin lang natin yan, power output at 0.75% plus yung core loss, okay, let's say P core, tapos plus PCU. Pero ingat nga lang tayo sa PCU, di ba? Since variable loss siya, magbabago yung value niya. Ngayon, ito pa, ingat pa tayo. 'Di ba, as we said, na yung measure ng W1 is dalawang core loss siya, core loss ng dalawang transformer. So kung gusto natin makuha talaga yung isang P-core lang, okay, edi lalabas, 'di ba, P-core is equal sa W1 over 2. Edi ano yan, 5,000 watts. Okay, all over 2. So, yung core loss natin is 2,500 watts. Pagkatapos, yung sa W2 naman, di ba, nabasa is copper loss. Pero yung copper loss na yun is dalawa. Kasi dalawang transformer na nakakonect, di ba? So, kung gusto mo makuha yung isang copper loss lang, edi W2 over 2. So, yung 7,500 natin, i-divide natin sa dalawa. 7,500 watts divided by 2. Magkakaroon tayo ng PCU na 3,750 watts. So, since nakakuha na natin yan, pwede na tayo makapag-solve ng efficiency. Tandaan, ang power output is equal sa apparent power times power factor. So, yung percent efficiency natin is equals to, so, bali 250 kVA multiply by 0.8 power factor leading, and then multiply natin sa 75% lang kasi ng output yung gagamitin. So yan, kopya lang natin sa baba. So 250 kVA times 0.8 times 0.75, and then plus, unahin na natin si core loss since constant siya. So plus 2,500 watts. So, ito yung tricky, no? Since variable loss si copper loss, ma-a-adjust siya since variable loss siya. At yung formula natin for copper loss at any percent load is yung percent load squared multiply by PCU rated. Bali, ang gagawin natin dito is 0.75% squared multiply by 3,750 watts. And then, multiply natin sa 100%. So, yung magiging efficiency natin para dito sa problem na to is equals to, okay, so ito na yung calcu natin. So, 250 kVA times 0.8 times 0.75 all over. So, 250 kVA times 0.8
times 0.75 plus, okay, 2,500 watts plus, so si 0.75 squared multiply by 3,750. And then yung sagot natin para sa number 1, ito yung efficiency niya. So 97.018%. So 97.018%. At ayun yung sagot natin para sa efficiency, no, nitong isang transformer na to. So isang salpakan lang, di ba? Mas madali yung back-to-back test. Okay? Para naman sa ating problem number 2, so meron tayong 40 kVA single phase. Isulat na natin yung given yan. So yung S is 40 kVA. Tapos meron tayong iron loss. So sulat natin P iron para maiba naman. So 400 watts. And full load copper loss or yung rated copper loss natin. So let's say PCU rated, which is 800 watts. So ito yung tanong. So required. So full load efficiency at power factor acceptable sa Philippine Distribution Code. So percent efficiency at power factor acceptable sa Philippine Distribution Code. So yung power factor na yan, siya si 0.85. So according sa PDC, ang power factor na acceptable is 0.85. So kung yung mga commercial establishment, mas mababa dyan, magkakaroon sila ng extra charge, no, sa electrical bill nila. Na hindi naman charge kung isa kang residential customer kasi hindi naman kasama yung power factor sa electrical bill natin. Pero yung mga industrial at commercial, ayun, kasama sa kanila yan. So hindi sinabi ko anong power factor, so dapat alam mo siya. So 0.85 siya. Ang pangalawang tanong, yung load kung saan at which maximum efficiency is achieved at unity power factor. So ibig sabihin, ang hinahanap dito is yung KVA max. Ayun, the load at which maximum efficiency is achieved. So try na rin natin kunin yung maximum efficiency, di ba? So ngayon, gawin natin, solve na natin to. So mas madali ito, no? Yung sa una. So sabihin natin, solution. Palit tayo ng kulay. So yung percent efficiency is equal sa power output all over power output plus losses. So ang losses natin is a combination of variable loss and constant loss. Bali dito, para makuha yung PO, bali S times PF, so 0.85, and then plus na lang natin si 400 at 800 watts. So lumalabas, di ba? Walang kinalaman si power factor doon sa magiging iron loss at copper loss. So hindi sila affected. So 40 kVA times 0.85. So since full load, buong 40 yung kukunin. All over 40 kVA times 0.85. Ayan, watts na siya. So plus yung constant loss, 400 watts, si iron loss. And then plus si variable loss, which is si copper loss. So 800 watts times 100%. So yung sa unang tanong natin, yung percent efficiency dyan is equals to, so yan, lagay natin si calcu. So 40 kVA times 0.85 divided by 40 kVA times 0.85. And then plus 400 plus 800. Tapos times 100%. So ayan yung full load efficiency natin at power factor acceptable sa Philippine Distribution Code. So 96.59%. So lagay na natin siya dito. So 96.59%. Sa pangalawa naman, yung load yung hinahanap at which maximum efficiency is achieved. So kung yung load yung hinahanap, 'di ba, yung formula natin doon, yung KVA at maximum natin is equal sa KVA rating or yung rated KVA niya tapos square root of, so P core all over PCU rated.
O edi saglit lang rin to. Bali, 40 kVA. Okay. And then, square root of. So, 400 watts all over 800 watts. So, yung kVA at maximum is equals to, so, 40 kVA square root of, so, 400 all over 800. So, ayan, bali, 28.28 kVA. Or lagay na lang natin ang buo. So, 28,284, 84.271. Okay, 84.271 volt ampere. Or 28.28 kVA. Kapag ganyan lang yung load na nakuha mo, papalo yung transformer mo ng maximum efficiency. So, hindi mo kailangan i-full load yung transformer. So, kung meron kang design, di ba, ng isang commercial building or industrial building, tapos, di ba, gusto mo na kapag gumamit ka ng transformer, papalo siya ng maximum efficiency. So, bali ang kailangan mo lang gawin, kung ano yung load na nakuha mo, i-divide mo doon yung percent load kung saan papalo yung maximum efficiency ng isang transformer para malaman mo kung ano yung rating na kailangan mong gamitin. So, pwede mong sabihin yun sa mga manufacturer. Hindi yung kapag nag-design ka ng load mo, diba? Tapos yung pipiliin mong transformer is yung saktong-sakto doon sa nakakompute mo. Na kung saan, diba? Kapag nakuha niya yung mga load, magpo-full load kagad siya. Dapat hindi ganun. Dapat kapag naabot niya yung parang full load doon sa schedule of loads mo, papalo ng maximum efficiency yung transformer na kinuha mo. Bali, ganun yung strategy kapag nagde-design. So, ngayon, kunin natin yung percent load, no? Kung saan papalo yung maximum efficiency. So, ito yung percent load, di ba? So, lagay na rin natin dito yung percent load. So, ano ba siya? So, tanggalin natin ito si 40 kVA. So, yung percent load kung saan papalo yung efficiency is equals to, so, 0.707 or sabihin natin 70%. So hindi mo kailangan sagarin, 'di ba? At 70% papalo ka na ng maximum efficiency. Ngayon, try naman natin kunin yung maximum efficiency, no? At unity power factor. Okay. So maximum efficiency is equals doon sa PO max. So, yung PO max mo is kVA, tapos, diba, i-multiply mo dun sa power factor. Yung kVA rating mo times yung percent load, or ito na kVA at max times percent load, tas times yung power factor. So, PO max plus 2 P-core times 100%. So, bali, magiging, ano siya, 40 kVA, para buo-buo times 0.707. Okay? And then, unity power factor 1. Kahit hindi ko na siya i-kopya sa baba. So, 40 kVA times 0.707. Tapos, plus 2 times 400 watts. Or pwede mo nang diretsuhin 800. Since dalawang P-core, diba? Or dalawang iron loss, 2 times 400 watts. So, times 100%. So, ito yung magiging sagot natin at maximum efficiency at unity power factor. So, 40 kVA. So, yung nauna nating problem, no, ano siya, full load. Ngayon, hanggang 70% lang tayo kasi, di ba? At 70%, dun papalo yung maximum efficiency. So, tignan nga natin kung mas mataas yan dun sa full load kanina. So, plus 800 watts. Kasi 2 times 400 is 800 times 100%. So, ayan. So, 97.249. So, 97.249%. Which, mas mataas siya dun sa nauna kanina. Kapag nag-full load ka, tapos 0.85, no? Nasa 96.59. So, ngayon naman, ayan, naka 97.249% tayo.
Or sabihin natin, di ba, kung isosolve natin at unity power factor yung unang tanong, tignan natin kung sino pa rin mas mataas, yung maximum efficiency ba or yung full load. So, papalitan lang natin to, di ba, ng 800 plus 400. And then, unity power factor, so 40 na rin sa taas. So, 97.087 siya. So, mas mataas pa rin yung at 70% load compare doon sa full load capacity. Kaya masasabi natin, kung pumalo ka ng 70% na load, ayan, doon mo makukuha yung pinakamataas na efficiency compare doon sa full load at same power factor. So, ayan yung mga sagot natin para sa problem number 2. Pero, meron tayong additional question. So, ito additional question natin, no? At what load, unity power factor, the efficiency will be 96.8%. So, at tanong at what load or loads? So, pwedeng dalawa. At unity power factor, yung efficiency ay 96.8%. So, kung sasagutan natin yan, di ba yung formula natin, iba tayo ng kulay. So, di ba, percent efficiency is equal sa power output all over power output plus losses. So, magiging ganito yung equation natin yan. So, times 100%. So, 0.968, yan na yung 96.8%, is equals to, so, yung S natin, di ba, is 40 kVA. And times 10 raised to 3 VA, unity power factor. So, yung load, hindi pa natin alam. Let X yun. Okay, so ganun din sa baba, kopyahin lang natin yung power output. So 40 kVA times unity power factor times yung percent load. Yung parang ginawa lang natin doon sa isang problem kanina. Pero si iron loss, di ba, hindi siya maapektuhan. So plus 400 siya. Pagdating naman kay copper loss, siya yung maapektuhan, di ba? Nagbabago kasi yung copper loss sa percent load mo. Hindi pwede natin sabihin yan ay x squared multiply by 800. So lalabas ngayon, di ba, meron kang quadratic equation. Kasi di ba, x tapos x squared or x squared x tapos plus constant. Di ba yung format ng quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equals to 0. Masasabi natin na kapag pinerform mo tong equation na to, pumunta ka ng mode 5-3. Huwag kang mag-shift solve. Kasi kapag nag-shift solve ka, isang root lang yung makukuha mo. Okay? Pero once na i-perform mo yung quadratic equation dyan, merong dalawang lalabas na root, which is si x1 tsaka si x2. At yung mga sagot na yun is 0.398 at yung isa naman is si 1.254. So, ano ibig sabihin yan? Yung 96.8% na efficiency, pumapalo siya at 39.8% load. Hindi lang yun kapag na-overload din, which is yung 125.4%. So, dalawang beses nag-a-appear yung efficiency. Tapos, meron pa tayong susunod na tanong. How will maximum efficiency condition be affected if the power factor is 90% lagging? Di ba yung sinolve natin kanina, which is yung dito, nag-solve tayo ng maximum efficiency at unity power factor, which is 97.249%. Ngayon naman, yung maximum efficiency natin, paano daw siya maapektuhan kapag yung power factor is 0.9? Hindi na unity. Tignan nga natin kung mas tataas siya. So, for that problem, yung magiging formula natin is yung percent at maximum efficiency, pero at 0.9 power factor na siya. So, same pa din. So, yung kVA max mo, multiply dun sa power factor. So, yung kVA max mo times power factor plus 2 P-core. Tandaan, kahit ano pa yung maging power factor mo, ang constant loss ay constant loss pa din. So, masasabi natin, siya ay si 40 kVA multiply by 70%. So, yung 0.071 all over. Okay? Salpak na natin si power factor, which is si 0.9.
So, 40 kVA times yung 0.707 times yung power factor para watts na siya plus 2 times 400 watts times 100%. So, tignan nga natin kung mas tataas pa yung power factor or hindi. Pero tandaan ha, maximum efficiency yan. Ang nangyari nga lang, iba yung power factor mo, hindi siya unity. So, for that, try na natin, no? Okay, balik tayo doon sa isa. Ayan. So, ngayon, dadagdagan lang natin ito ng 0.9. Kasi hindi na siya unity power factor. So, ganun din pagdating sa baba. Okay, 0.9. So, equals. So, 96.95. So, 96.95. 953, no? Okay, 953%. So, ito yung maximum efficiency natin at 0.9 power factor lagi. Ibig sabihin nun, di ba? Magkaiba yung maximum efficiency sa unity power factor at yung maximum efficiency sa 0.9 laging power factor. Ano ibig sabihin doon? Kada power factor, meron silang profiling ng efficiency nila. So, ito yung graph natin, di ba? So, nakita natin kanina at unity power factor, di ba, papalo ng 97.25% yung pinakamatas na efficiency, yung maximum. Tapos, yung 96.8%, nagfo-fall siya sa dalawa. Yung sa merong 40% at dun sa 125%. Ibig sabihin, si unity power factor, meron siyang sariling curve ng kanyang efficiency. At lumalabas yung sa 90% natin, meron din siyang sariling curve ng kanyang maximum efficiency. Ibig sabihin pala, 'di ba, kada power factor, magkakaiba sila ng profiling ng efficiency nila. So nakakaapekto pala yung power factor sa magiging outcome ng efficiency mo. Okay? Pero yung power factor is hindi nakakaapekto dun sa dalawang losses, which is si core loss at si copper loss. So, dito nagtatapos yung discussion natin, no, sa Sampner test at efficiency. So, kung nakatulong sa inyo tong lecture video na to, no, so paki-share at magsama-sama tayong matuto, no, ng mga subjects. Lumakas yung mga core foundations natin, no. Ayan, para pag nag-take sa board exam, mas mataas yung chance of passing. So, see you sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!